sa lahat po ng mga jail officers, and sa lahat po ng mga lingkod ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Maayong buntag po or maayong udto. Amen? And darako na po tayo sa salita po ng Panginoon. But before that, let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong muli na binigay mo sa amin na amin pong muling mapag-aralan ang iyong salita na nagbibigay ng buhay po sa amin, O Diyos. Dalangin po namin ang iyong pagsama, patuloy na pagsama sa amin at pangunguna, Panginoon, sa amin pong pag-aaral. Pagpalain mo at bigyan mo ng buhay, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita na maging buhay din po ng aming pong mga kaluluwa. We thank you so much, Lord, and we give you all the glory, O God. In Jesus' name, Amen. So, purihin po ang Panginoon sa umagang pong ito, and ang ating pong teksto na pag-aaralan ay magmumula po sa book of Isaiah 41 verse 10. Na ang sabi po niya dito, hallelujah, praise God. So sabi po niya, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, ito po ang sabi po ng Panginoon na hindi po dapat tayong matakot. Amen? Ang topic po natin sa umagang ito is about faith over fear. So, kailangan po natin, amen, bakit po natin pag-aaralan ang faith over fear? Dahil kailangan pong manaig or mangibabaw ang pananampalataya sa takot. Amen. So, hindi po dapat ang takot ang manaig. So, marami po tayong kinakatakutan na tao. Bawat isa may kanya-kanya pong kinakatakutan, mga kapatid. Pero dapat hindi po manaig ang takot, kundi manaig po ang pananampalataya. And ang pananampalataya, sabi po niya dyan sa Hebrews chapter 11 verse 1. Praise God. So sabi niya, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Amen? So, sa Tagalog, ang sabi po niya, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin at ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen? So, praise the Lord. Dahil ito po yung pananampalataya na kahit pala hindi po natin nakikita, kailangan ayan. Ito po ay importante, amen, sa atin po na bilang mga anak po ng Panginoon, para hindi po manaig ang takot, kailangan po natin itong pananampalataya na kahit hindi pa natin nakikita yung ating pong mga inaasam, mga kapatid, kailangan na manampalataya o panampalatayaan natin na yun ay magaganap dahil yun po ang pananampalataya. Ang pananampalataya na sabi po niya in Hebrews chapter 11 verse 6, ito po ay pinalulugod po ng Panginoon. Amen? Sabi po niya, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sino mang malapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So, klaro po na ang sabi po ng Panginoon na kapag meron po tayong napakalaking pananampalataya o pananalig sa Kanya, ang Diyos po ay malulugod. Magagalak po ang ating Diyos dahil meron po tayong pananampalataya sa Kanya, at sabi po niya ay gagantimpalaan niya yung mga taong nagtitiwala at naghahanap sa Kanya. So, mga kapatid kay Kristo, kung wala po tayong pananampalataya, hindi po natin magagapi ang takot. So sabi ko, marami tayong kinakatakutan. Siguro kahit sa inyo dyan na nandyan sa piita
maging ang pagtagal po ninyo dyan sa kulungan. May natatakot sa kamatayan. May natatakot na hindi na niya makita ang kanyang pamilya. May natatakot na mawalan ng mga pangangailangan. So, marami po tayong mga kinatatakutan, pero mga kapatid, kailangan pong manaig. Amen? Kailangan pong manibabaw ang pananampalataya. At ang pananampalataya, sabi po niya in Romans chapter 10, verse 17, na aangkin po natin ang pananampalataya, mga kapatid, sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. So sabi niya, sasampalataya naman ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Kaya importante po ang pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Kaya sana po ay palagi po natin minimitin na makarinig po ng salita ng Diyos, makapagbasa ng salita ng Diyos, dahil sa ating pong pag-upo dyan, yung simpleng pag-upo po ninyo dyan at nagbibigay ng oras para makinig ng salita ng Diyos, nag-recreate po yan, nagdudulot po yan ng pananampalataya. At importante po yun, kapag wala pong pananampalataya ang tao sa Diyos, hindi malulugod ang Diyos, wala rin pag-asa sa kaligtasan ang tao. Kaya, mga kapatid, kailangan po natin na magpatuloy na makinig ng salita po ng Panginoon. Amen? So, dapat taimtim po tayo nakikinig. Habang po tayo ay nakikinig, maging alerto po tayo sa mga naituturo sa atin para maiukit sa ating pong mga puso at mananatili po siya doon. Amen? Na magbibigay po ng pananampalataya sa atin. Ang Diyos ay ibinigay niya ang ating pananampalataya na magiging pananggalang po natin. In Romans chapter 6 verse 16, sasabi niya, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang ang kasalanan, alipin tayo, sinusunod natin. Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito ay katuwiran. Amen. So, praise the Lord. Totoo po yun. Kaya sana hindi po tayo magiging alipin ng kasalanan, kundi magiging alipin po tayo ng Panginoon. Amen? So, purihin po ang Diyos at kailangan po natin ang pananampalataya. Importante po ang pananampalataya sa atin. Sabi po niya in Matthew chapter 17 verse 20, sabi po niya, sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat na ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. So, praise the Lord. Faith can move mountains. Amen. So, kahit anong laki ng problema, kahit anong laki ng kinakatakutan mo, kapatid, no, magagapi yan kung merong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, mga kapatid, ay tutulong sa atin para tayo po ay mag-move forward or paabante. Amen? Tutulungan na tayong paabante. Ang takot, mga kapatid, ay gagawin po niya tayo na ano ba yun? Pabalik. Amen? Pero ang pananampalataya, kung meron po tayo napakalaking pananampalataya o kahit lang kasing laki ng mustasa ang ating pananampalataya, sabihin natin
mangyayari po yun. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa taong merong pananampalataya. Kaya kung ang pananampalataya mo, kapatid, ay lalabas ka dyan sa kulungan at tutulungan mo rin ang iyong sariling gumawa ng kabutihan. Sumunod ka sa mga pinag-uutos at patakaran ng ating gobyerno, ng ating kulungan, lalabas ka ng kulungan kahit sinasabi pa na kahit ang kaso mo ay parang hindi ka lalabas dyan. Mga kapatid, merong pag-asa sa Diyos. Dahil ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? Na matutupad yung mga ipinangako ng Diyos sa atin. So, ang pananampalataya ay galing po sa Panginoon. Amen? Hindi talaga atin. Kaya maangkin lang natin sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita po ng Diyos. So, sabi ng ating pong teksto na huwag tayong matakot sapagkat kasama po natin ang Diyos. Amen? Sana hindi po manaig po yung takot, no? Yung takot ay nagmumula sa kaaway at ang ginagawa ng takot sa atin ay pinaparalyze niya tayo. Ginagawa niya tayo na walang magawa. Amen? Hinihindiran po niya tayo or hinahadlangan po niya tayo na maging mag-move forward, no? Paabante. No? Hinahadlangan po niya tayo paabante or gagawa ng mga kalooban po ng Panginoon. So, dapat hindi po natin panaigin ang takot kundi ang pananampalataya sa ating Diyos dahil ang ating Diyos, malaking Diyos. Amen? Makapangyarihang Diyos at nagagawa niya ang lahat. Ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Panginoon. Kahit ang pagkakulong ninyo, kontrolado yun ng Panginoon. Pinahintulutan ng Diyos yun dahil meron pong magandang plano ang Panginoon. Mga kapatid, nakulong man kayo dyan, pero meron pong magandang layunin ng Diyos kung bakit nandyan kayo sa kulungan. Ngayon, kung siguro wala kayo dyan ngayon, kung hindi pinahintulutan ng Panginoon na makulong kayo dyan, hindi kayo uupo at nakikinig ng salita ng Panginoon. Ganon po kayo kamahal ng Diyos, kapatid, na kahit ano po ang pagkukulang natin bilang tao, minahal po tayo ng Panginoon ng lubusan at still, hanggang dyan sa kulungan ay hinahabol at hinahanap po kayo ng Panginoon para manampalataya at mabalik sa Kanya, mga kapatid, at nagkaroon ng pananampalataya na hindi po dapat natatakot, mga kapatid ko, kay Kristo. Manampalataya tayo sa Kanya dahil Siya lang ang ating pag-asa. Wala pong makapagliligtas sa inyo dyan, kahit sino, mga kapatid, kundi ang Diyos. Nasa kamay ng Diyos ang inyong kapalaran. Amen? So, dapat mga kapatid, tayo po ay umaasa palagi sa Panginoon, manampalataya ng totoo sa Panginoon. Sabi niya, huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin siya. And sabi niya, do not be dismayed, for I am your God. So, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. So, napakaliwanag po yun. Excuse me. So, sinasabi po ng Panginoon na kasama natin ang Diyos, na siya ang Diyos natin. Kung yung Diyos na gumawa ng langit at lupa at lumikha po sa atin ang kikilos, wala pong imposible at hindi po dapat tayo mabalisa. Amen? Hindi po dapat tayo natatakot, mga kapatid. Amen. Sa anumang bagay, sa anuman nangyayari sa iyo, dapat atin pong ilagak ang ating pong mga buhay sa kamay po ng ating pong Panginoon. Sabi niya, I will strengthen you and help you. Sabi mo ng Panginoon na palalakasin kita at tutulungan kita. Gaano man kahina ang tao, alam ng Diyos, mahina po tayong lahat. Dahil tayo pong lahat ay makasalanan. Mga kapatid, pero sabi ng Panginoon na palalakasin kita at tutulungan. Amen. Pangako po yun ng Panginoon. Sana panghawakan po natin yun, kaya hindi po tayo dapat
sabi ng Panginoon, palalakasin at tutulungan kita. And sa ika-4 na sinabi ng Panginoon, I will uphold you with my righteous right hand. Amen? So sabi ng Panginoon na ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. So mga kapatid ko kay Kristo, kapag ang Diyos ang bumawat sa atin, walang makakaagaw sa atin sa kanyang mga kamay. Amen? Kaya dapat ang Diyos ang pinaglalagakan po natin ng ating mga buhay. Hayaan natin ang Diyos ang humawak sa atin. Amen? Kasi kung tayo ang hahawak sa Diyos, makakahulagpos po tayo, makakabitaw po tayo dahil mahina po tayo. May hangganan po lang ating pong lakas. Pero kapag ang Diyos ang hahawak sa atin, kapag ang Diyos gugunit ka na to, my son, no, kanang hindi po tayo niya bibitawan. Pero kung tayo ang hawak sa Kanya, makakabitaw po tayo dahil mahina po tayo. Kaya ipagkatiwala po natin ang ating pong mga buhay sa Panginoon. Huwag po tayong matakot, magtiwala po tayo sa Diyos. Amen? Huwag natin panaigin ang takot, kundi ang pananampalataya sa ating pong Panginoon. So sabi niya, in Luke chapter 10, amen, verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. Ito po ang sad po, or ito po yung promise ng Panginoon. Amen? So wala po tayong kumbaga, wala pong nakulang sa atin dahil binigay po sa atin ng Panginoon lahat. I have given you authority, sabi ng Panginoon. So binigyan po niya tayo ng otoridad to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. So wala pong hindi po natin kaya. Amen? Magagapi pala natin ang lahat ng trabaho ng kaaway, mga kapatid, kung tayo po ay magtitiwala po sa Kanya. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng authority. Kaya gamitin sana natin yung otoridad na yon. Mga kapatid, napakapalad po natin dahil binigay ng Diyos ang lahat ng kailangan po natin. Kahit sa pangangailangan po natin sa pakikipagbaka sa mundong ito, pakikipagbaka sa kasalanan, pakikipagbaka sa kasamaan or maging sa takot. Amen. Sabi ng Panginoon, sana tayong matakot. Amen. Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil ang diablo, no? Akala lang natin, matapang siya. Ang diablo, duwag siya. At talo na siya 2,000 years ago. Mula nung nagdaog or nung nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Mula nang muling nabuhay ang Panginoong Yesus, mga kapatid, ang ating kaaway talo na. Amen? So, wala pong dahilan na hindi po tayo magtagumpay. Or, sa Bisaya pa, wala po'y dahilan na dili ta magdaog. Madinaogon ta, dili ta dinaog-daog nanak sa Dios. Amen? Tungod kay naatay na po nga Dios. Meron tayong malaking Diyos, makapangyarihan na Diyos. Kaya hindi po tayo talo. Amen? Tayo po ay laging panalo dahil malaki ang ating Diyos. Pero kung tayo lang, mga kapatid, wala po tayong magagawa talaga. Wala po tayong magagawa. Yun po ilagay po natin sa ating puso't isipan. Walang magagawa ang tao. Kahit pa meron kang maraming pera, kahit pa powerful ka dito sa mundong ito, kilala ka ng mga tao. Mga kapatid, kung walang Diyos, walang saysay, ang lahat ng nandiyan sa'yo. Amen? So, mga kapatid, sabi ng Panginoon, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. So, gapihin po natin ang kaaway sa pamamagitan po ng paggawa po natin ng mabuti at sa pananampalataya
sabi po niya in James, our last verse, in James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen? So, isubmit po na po ang atong isurrender na ito, ang atong makinabuhi. Amen? Isurrender po natin ang ating pong mga buhay sa Panginoon and resist the devil and he will flee from you. Mga kapatid, budagan ang kaaway. Amen? Dahil sa kapangyarihan po ng ating Diyos, anak po tayo ng Panginoon, hindi po siya budagan tungod sa ito ang mga kalakasan, pero budagan ang yawa tungod kay ang ating Diyos kamhanan. Amen? Ang ating Diyos makapangyarihan sa lahat. Kaya nga kapatid, pagkakita pa lang ng Diablo, tayo po ay namumuhay na naaayon sa kaniyang mga kalooban. Mga kapatid ko kay Kristo, matatakot po ang kaaway. Amen? Kaya kinatatakutan tayo ng Diablo. Nang dahil kay Kristo na nandun sa atin, kaya panatilihin natin si Kristo sa ating pong mga buhay. Amen? Manampalataya po tayo ng lubusan sa Kanya at magagapit po natin lahat ng trabaho ng kaaway, pati po ang takot. Amen? So, purihin po ang Panginoon and salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy po lamang tayo maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, at makikita po natin kung ano pong gagawin po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. And let us pray. Heavenly Father, we thank you so much. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na walang hanggang pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong napakinggan sa umagang ito, na hindi po kami dapat matakot, Panginoong Diyos, dahil ikaw ang kasama po namin, ikaw ang aming Diyos. At salamat, Lord, na nandyan ka, na nagpapalakas at tumutulong sa amin, nagbibigay ng lahat ng pangangailangan po namin, Panginoon, at maging sa pakikipagbaka namin sa mundo ito. Salamat po, Panginoon, nandyan ka na nagpapalakas at nagproprotekta sa amin para makayanan po namin ang lahat, Lord God. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid, pagpalain mo sila, Panginoon, at yung mga salita na napakinggan nila, Lord, dalangin po na silyuhan mo sa kaibuturan ng aming pong mga puso na hindi po nakawin ng kaaway. Pagpus, Lord, tulungan mo po kami na may apply ito sa aming pong pang-araw-araw na buhay. We thank you so much. Thank you, Holy Spirit, our God. Thank you for being with us, Lord. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. And salamat po. Binabalik ko po sa ating po